So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys. Grabe, mukhang natutunugan ko nga na mukhang kakasuhan nga itong si Harry Roque ng obstruction of justice. Bakit? Kasi hina-harbord niya yung mga di umano'y kriminal. So, napanood ko tong interview na to dito sa teleradyo with Win Gatchalian. So, hindi pa naman kiniklaim or sinasabi ng Senado na itong, just to be fair ha, hindi pa naman nila hinuhusgahan, ginajudge itong si Harry Roque na guilty. Wala pa doon, hindi pa siya ginajudge na guilty siya, pero pinag-uusapan na nila ang possibility. Kasi pwede siyang mailagay nga, kasi 'di ba, doon nga natagpuan ang dalawang big boss di umano, 'di ba, na pinaghahanap ng batas dahil nga sa kanilang hindi bukod sa overstaying, kumbaga illegal na paninirahan dito sa bansang Pilipinas, walang visa, walang alien employment, mga bla 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 ganyan. So illegal na natagpuan nga sa kanyang bahay. Although sinabi niya na siya ay isang incorporator lamang. So kaya nga dapat paok, galaw-galaw. Diba? PNP, galaw-galaw. You should investigate itong ano na to, itong tinutukoy nilang corporation. Kasi malay ba natin kung family corporation yan ng mga Roque, 'di ba? Pwedeng ganon. At kung yung bahay na yun nakadeclare ba sa SALN ni Harry Roque, kasi sabi niya incorporators daw siya. So, tinitingnan po ng Senado ang mga possible chances. Alam nyo naman itong si Harry Roque, abogado, magaling to sa mga maliliit na butas. So, pero hindi naman magtatagumpay ang kasamaan. So, naharap itong si Harry Roque, posible pinag-uusapan pa lamang po dito nga sa obstruction of justice na pwedeng ikaso sa kanya. So, maliban pa dyan, madaming strike itong si Harry Roque, mga minamahal. Meron din siyang cyber libel dito kay Trillanes. Diba, na inakusahan niya itong si Trillanes na nagbenta daw ng West Philippine Sea sa China. Pero napakabaliktad naman dahil itong si Trillanes pinaglalaban ng ating bayan, diba? Grabe namang accusation yan. Diba? Nakakaloka. Tapos, tinitingnan din na kung si Harry Roque ba ang nasa likod po ng pulboronic video. So, tinitingnan kasi pag siya, may kaso siyang haharapin. So, ngayon, ipapanood ko sa inyo itong interview sa teleradyo. Alam nyo mga minamahal, sa totoo lang, madami kasing hindi din na itanong itong si Senator Risa Ontiveros dito nga sa Senate hearing. Kasi mas nag-focus kasi si Senator Risa Ontiveros batay nga sa mga document na hawak niya. Hindi nga natanong ni Senator Risa, I don't know kung nakalimutan niya lang, kung kailan nabili yung bahay, kung naka-indicate ba sa SALN, ganyan-ganyan. Kasi alam nyo guys, pwedeng maging source yun ng ng corruption. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga government official hoy, totoo to in general. Merong mga government official na parang hindi sila masilipan habang nangungulimbat ng pera ng taong bayan. Ang ginagawa nila, naghanap sila ng tao. Totoo yan, ginagamit nila. Kunyari, ako, tawag dito, Governor si Mima. Ayoko masilipan, ako'y nangungulimbat. Ang gagawin ko, hahanap ako ng tao, doon ko ito-transfer ang mga property sa kanya. Para, 'di ba, malesen yung hinala na ako ay merong mga tinatagong eklabush. Pwedeng ganun, 'di ba? So, ngayon, dapat hoy PAOK. PAOK, calling detention again dito sa PAOK pati sa PNP. Imbestigahan nyo to. Kasi hindi natin alam kung yung corporation na tinutukoy niya dyan ay ibang tao, baka malay mo family corporation yan, 'di ba? Kaya dapat malaman natin.
yung Biancham, bakit Biancham din yung pangalan? Kasi according sa aking nasagap, kaya daw Biancham kasi pinaghalo daw po yung pangalan ng kanyang anak. So meaning, kung pinaghalo yun sa pangalan ng kanyang dalawang anak, maybe, baka sila yung corporation. Diba? So, kailangan tingnan, kailangan imbestigahan din yan. So, ito na nga. Ito, panood ko sa inyo yung interview. Actually, 5 minutes lang to. Interview po ng teleradyo, wag sana kayong magka-copyright. Ano? So, ano lang naman to. Alam nyo naman yung purpose natin dito, 'di ba? Tawag dito ma-educate, malaman. Hindi naman to yung nagnanakaw ng video. Hindi. Ang purpose natin dito is educational purposes. So, panoodin natin without cut, okay? Magandang umaga kay Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Ways and Means. Senator Sherwin, magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Magandang umaga sa inyong dalawa. Mukhang natakot po sa inyo si former Secretary Harry Roque nung sinita ninyo, tumiklop, tumameme. Kasi hindi naman pwedeng binabastos yung chairperson, lalo na pagdating sa ganitong formal na proceedings. At hindi kami magkakaintindihan kung sabat siya ng sabat habang nagsasalita yung chairperson. At hindi naman maganda yung patakbo ng hearing kung hindi niya rerespetuhin yung buong committee. Pero Kaya, kayo, linagay lang naman natin sa tamang lugar yung resource person. kayo po ba kumbinsido na may papel si dating presidential spokesman Harry Roque dito sa usapin ng Pogo? Yung dokumento kasi ang pinakamahalaga sa akin, Alvin, at importante kasi makita yung mga ebidensya. At yung ebidensya kasi ang nagsasabi, ngayon sa mga hawak namin na papeles, na konektado siya dito sa bahay na pinagtataguan nitong dalawang Chinese na konektado sa Pogo sa Porac. At isa dito, yung lalaki, hindi ko lang matandaan yung pangalan, nagpanggap na Cambodian pero totoong Chinese siya at maraming kaso, pugante rin siya. Nakakuha lang ako ng information na ngayon na siya ay isang wanted fugitive sa China dahil sa maraming pangloloko na konektado rin siya dito sa Porac na Pogo Hub. So hindi mga ordinaryong overstaying lang itong dalawang taong to. Ito mga hardened criminals na marami ring naloko at parte sila dun sa Pogo Hub sa Porac. Ay, may ads. Hub sa Porac. May sinasabi dun sa social media na, so what? Kung parte si Harry Roque ng ownership ng bahay na tinirhan ng dalawang di umano'y kriminal, so ano naman ngayon? Anong criminal liability ni Roque dun? O, ito, pinag-uusapan na, ano yung criminal liability ni Roque doon? So, ito na, pakinggan nyo. Well, hindi naman namin sinasabi na guilty siya kaagad. No? Sinasabi lang naman natin na siya ang may-ari o parte siya o isa siya sa mga may-ari nitong bahay na ito at nakakapagtaka lang na yung ganitong mga tao ay all the way to Benguet, hindi ito nakatira sa Alabang o sa Quezon City. Talagang sinadya pa pumunta all the way to Benguet. At nakita ko yung picture ng bahay, no? Nasa parang liblib na lugar siya. So, ibig sabihin, meron talagang pinlano nila yung pagtago doon. Pinlano nila na doon talaga silang magtatago. At para sa isang dayuhan, napakahirap naman hanapin yung bahay na yun kung hindi ka talaga ituturo na may ganung bahay doon sa Benguet. Pero tinitingnan ng committee all angles kung sino-sino yung mga sangkot. Opo. Pero Senator, ang tinutumbok ba natin, kung mag-ampunta nito, diretsuhin na natin, si Roque ba ay pwedeng sabihin na harboring? Yun ba yung gusto nyong tumbukin? Na may mga palatandaan na, teka muna, ba't mo hinarbor yung mga kriminal na yan? Kasi meron namang meron silang impormasyon na mga hardened criminals ito. Masyado pang maaga sabihin yan, Alvin, Doris, dahil initial stage pa lang yung ginagawang investigation at itong mga dokumentong to ay pinag-aaralan pa. So, very initial stage lang, no, kung
kung anong initial stage lang para mag-conclude kung ano yung mga nangyari. So kumaga wala pa tayo doon. Wala pa. Wala pa. For the record, hindi naakusahan ng komite sa ngayon si Roque na hinaharbor niya Yan. ang mga criminal elements na hinahabol naman ng gobyerno. Wala pa tayo doon. Wala pa tayo doon. Hindi naman natin sinasabi yon. At kung titignan naman natin yung tagpo ng committee, lahat naman ay mayroong ebidensya, lahat tinatanong bakit nandun yung pangalan ni Mr. De La Serna, bakit nandun yung pangalan ng asawa ni Harry. So, ganun lang naman yung mga tanong. At coincidental lang not coincidental, pero na malabas lang talaga na andun yung kanyang pangalan, no? Hindi naman natin maalis yan dahil for the record yan. At Correct. fairness naman kay Attorney Harry, hindi naman niya dinideny na nandun yung pangalan. So, nilalagay on record itong mga ganitong nakikitang ebidensya. At later on, habang naghihiling naman, ina-analyze namin itong mga dokumento at doon natin titignan kung mayroon talagang connection o wala. Pero considered na po ba siya na person of interest? Sa ngayon, hindi pa. No? At least on the committee side, I'm not very sure sa PNP kung person of interest siya. But at least on the committee side, ina-analyze pa namin yung data. Right. Senator, hindi po sumipot pala talaga yung si Mayor Yan, narinig nyo? So, hindi pa naman hinuhusgahan na guilty. Wala pa naman ganun. Pero nakukuha nyo yung punto. Once na makitaan talaga siya ng loophole, pwedeng pumasok yung obstruction of justice kasi nga, hinaharbord niya yung mga burden criminal na hindi lang basta-basta yung kaso doon sa China. O see, yung lalaking mataba, kala nyo Cambodian pero Chinese talaga. Madaming nagko-correct sa akin, Mima, hindi yan Cambodian yan. Hindi nga, Chinese nga yan na nagpanggap bilang Cambodian. O diba, pagkakasala na din yon. So, tinitingnan naman ng Senado yung mga magiging indikasyon, magiging improvement, development dito nga sa kaso na to. Pero at least we all know na pwedeng pumasok ang salitang obstruction of justice dahil nga for harboring the criminals dito nga po sa sa bahay nga ni Harry Roque na kung Harry Roque na sinasabi niyang incorporators lang naman daw siya. So, yun guys. Well, let's see. Diba? We will see. And I hope justice will be served. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.